Lord, hallelujah. Iti
panagkararag dito na sinumbatan niya ako Diyos. Ito na panagtuloy niya ako Diyos na i-repair na di kapilya. Ito na tulungan na kami kaya ako dyan na kami examine. Lord, at nung naising kami mayroon mo siya ako Diyos at church building. Ito na mayroon mo siya amin ako Diyos na pamadaya at may pagpapinta. Tulungan na kami ako Diyos at isikalo na magpabini, pagpabini ako Diyos na spiritual na pagkasakulan ni yung may aming tingka Lord at mga umi kasi kahit makapalinag ka na kami ako Diyos Lord at isa sa na maminsan pa yung pagdadalan at Lord anong awan mabalin mo at sinanama kami na ang ako Diyos at kapanunutan ng tao ka kayo. So Lord, inigad mo ako Diyos at atin itong ikudang at aramato ng ako Diyos at miwat na Lord pagtaudan ako at pamindasyon na ikinatao ka niya ako Diyos at may karangaran na pinasirin ko ako Diyos at may pakita hindi ka sila ako Diyos Lord nawayan na magkasarita ka na kami. Si Ivan Lord, ay yung pagsapunin dito. Nasa itaawa ko, Sister Cynthia. Dan nagagandani, nagagalimbong ako Diyos. Nagtutuloy na nararagmin ako na nasaktuan ngayon ay ako ito mga salapit katapada. Ang yaman nakita, ang yaman kapuso ng Diyos. Lord, hallelujah. Si my Lord is spiritual maturity, tumunggal sa kami. Tutulungan na kami ako malumang to. Sibugan na kami ako Diyos Lord gano'n may isa ko ito yung tigundaway rusin kami ako Diyos at salimit kami ako bulong kami ako Diyos at ito yung tigundaway at masarakan ko pata kami bilang magunga ako at ito mauling panahon muli Lord at kami mauling ang panahon iti signs of the time ako kita kami nagyamang kami tibiyak ko Diyos Lord na pagtuloy kasi kayo pinakita na kami sa other places na talaga ma-worship ako Diyos at pinarigat ako pinakawan-awan ako Diyos na duman at hindi tawag na matay na ako Diyos Lord kapag hindi bisin Lord panagkonsumisyon ako Diyos magyamang kami ako na tinumpal mo kada kami nga namati pag-ipisasaw mga Diyos. Na tutuloy kami na pamati ako, hallelujah ka mumi, na langit ko nagkakukaw danto, na nag-ipisasaw mga Diyos ko nagkalimal ko. So, yamang kami ako, na nabigpig me, in a firm foundation, hallelujah, which is your word, the word which is eternal. So, Lord, tulungan na kami, ako Diyos, hindi kayo nagsapa, pagkawag ka na tilabasan niyo, na hangamak mo rumah kami kini balik pagkakaragan yang lupias ang Diyos Lord, pada na kami nagtuping, nagpipiya tutubo, nagpipiya na kaungan, amin ang Diyos na tuloy at binisyonan na kami ang Diyos pagayatan nyo Lord, panghabol ka na yan yung pahalo ka naman kamalan ko ako Diyos, itutulong ay kayong paay kailangan na maumawan itibaray titaga at Lord, nakakinawa kami ang Diyos. Yabang kami ako, ito pa lang naman kami. Minsan pa may pahay, di amin yung panagyaman, panagdayaw, panalitan ko. Sa pag-inaga ni Cristo Jesus natin. Amen. Sa kayo na tulong tayo ng sa John 15, 1:15. Yes, chapter 15, verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Amen. Except it abide in the vine.
no more can ye except ye abide in me. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Ako gusto magnayang balita nga sa unang buksa. Balik tayo ng tumayon. So, sakpay iti amin, pusit tayo dito yung topic tayo. Kahit ko lang may basa ng ngayon ako sa dito. Ako nakiti Thursday na about dito yung COVID-19 vaccine. Okay. So, dito yung mismo nga message ngayon forward naman niya. Sinusukulan na ngayon ng mga companies at sa media para may isagawa na ang pangkalahatang bakuna. Okay, or vaccination or vaccine. May dalawang component ito o itong future vaccine na hindi patinukoy, sikreto pa, pero ang pangatlo ay ang iswalin. Okay, so the word COVID-19 dati is tinagal natin din ang sakay ng COVID-19 na kaya nga mabandaan din dati na natin sakay ng COVID-19 at dapat di initial name na repeated. Data, sino katanda yung COVID-19? Okay, so the meaning na rin ng COVID-19 is Certificate of Vaccination Identity. Okay, yung COVID means Certificate of Vaccination Identity. Yung code 19, 1 is equal to A for artificial, at yung 19 is equal to I for intelligence. Okay, so dapat yung meaning COVID-19. Hindi pala ito pangalan ng virus, kundi ito'y international plan para makontrol at hindi dumami ang population na didevelop na ito more than 10 years ago. Alinsunod or nailunsad na ito last January 2020 during the last Davos. Okay? So, na-search ko yung tungkol kay yung hindi ko napanood yung video pero briefly na meron akong nakita at napanood. Sabi niya doon ay pinaghihinalaan nila na si Bill Gates ang siyang nag-create o nag-fund para ma-create itong COVID-19 na ito. Bill Gates is one of the most richest man in America. Siya yung gumawa ng Microsoft Office. Okay? So, 10 years ago, 9 years ago, they are making and creating antivirus with this foundation dapat nga 10 years ago naggagawa na sila ng antivirus. See, so after 10 years lumabas na yun itong virus na ito. Okay, at sabi doon merong sa initial interviews galing sa China na he will stop funding. Si Bill Gates, ititigil niya ang pagpapund doon sa pag-create ng antivirus ng COVID-19. Kaya maraming nag-react na mga kapatid. So this video is banned in YouTube. So dahil at lang, nililihan nga masyado critical. So pinayagan nilang may upload. Okay. Now, don't get trapped, sabi niya, huwag tayo sumunod. Pagkatapos ng 70 days, ang virus na ito ay hindi na active. Kaya pala mayroon tayong range na 2 weeks or 2 to 3 weeks, mga kapatid, na para ma-diagnose kung ikaw ay infected nitong symptomatic or asymptomatic virus, kasi
within 70 days, hindi na ito mag-active. So, i-compute mo yung 2 to 3 weeks na yon, mga kapatid, yung 2 to 3 weeks na yon, ay doon kanila isa swab test, doon kanila i-test, doon nila makikita kung magne-negative or magpa-positive ka. Pero pagdating ng 70 days, hindi na active itong virus na ito. Kaya mga kapatid, yung karamihan nating mga repatriate, mga kapatid na galing sa ibang bansa, nagre-reklamo sila na hindi makaalis sa kanilang quarantine place kasi hinihintay naman talaga nila yung 70 days. Kayo, kamabsat? Yun yung reason bakit nagkaroon ng tinatawag na pending sa kanilang release. Dahil mayroon talaga silang purpose. Okay? Then, sabi niya dito, okay, malalampasan natin ito, kaya naman mag-reactivate ang virus na ito kasi humina ang immune system natin sa bakuna. Ang plano talaga nila, i-inject sa atin ang 7 more terrible vaccines. Totoong itutulak tayo papuntang impyerno. Matandaan, maalala ko yung pinadoktor ko itong anak ko, tinatanong nila kung anong history ng vaccine niya. Sabi ko, wala. Nagalit yung doktor. Sabi niya, dapat ma-injectionan niya ng booster. Nandun na lahat yun. Yung injection na yan, ay virus yan na i-inject sa'yo. At yan ang magpapahina ng immune system mo. Okay? Hindi sila pare-pares ng statement. Meron kayo dyan na nakausap ako, sabi niya, hindi naman kailangan kung malakas ang immune system. Sabi ng isang pedya. So, talagang plano talaga nila ito, mga kapatid. And then, ang target nila, madaming mababawas na tao, mahigit 80% ang mapapasama. Isa pa, mag-ingat sa mga users ng Wi-Fi. Kasi sabi niya, ito namang 5G na na-install sa mga cities sa buong mundo ay para pahinain ang ating immune system. Kaya huwag talaga magpa-test dahil dito, ito, sabi niya, dahil hindi ito makakabuti. Yung 5G, mga kapatid, is a kind of frequency na kayang pumatay ng oxygen sa katawan ng tao. Mas malakas ito kaysa sa 4G. Kaya yung malagip yung brother ang yung kinalakali yung ating ijay, gamit ni G5G, hindi mo siya pwedeng i-long range kasi hindi niya ma-reach yung real frequency. Kaya ang ginagawa nila ngayon, naggawa sila ng track ng mga underground track ng mga Wi-Fi connections. At sa ibang bansa, mga modern cities, modern countries, implemented ang 5G. Sa atin, ipinupos pa lang nila yan, pero wala pa, kasi ano tayo nasa third world country tayo, kaya hindi basta-basta, mga kapatid, maiano yung proyekto niyan. Pero naumpisahan na nila yan, mga kapatid. I believe Janet Simpson is offering 5G every cities. Kasi, so yung 5G na ito, patayin na yung oxygen content, ipagit tayo. Yan ang kailangan ng ating katawan, sa ating utak, sa ating puso, sa ating dugo, at sa lahat ng ating mga organs, oxygen ang ikinukonsume natin. Okay, so makita tayo nga hindi tama na magbabad, mga kapatid. May epekto yan. Okay, lalo sa 5G na frequency. Then, ang mga manufacturer ng tester na ito ay nagsasabi na hindi matitect ang SARS-CoV-2 virus na ito kung hindi ang walang katapusan na maliit na virus or waste cell lamang na nasa microventa natin. Kaya ang result na lumalabas, madami ang positibo pero hindi nila matukoy ang COVID virus mismo. Maraming mga pati mismo mga ordinaryong tao, nakakahalata na, mga kapatid, kung napapansin ninyo, pag pulmonary infection, ipropropose nila kaagad na PUI ka.
PUI. Ibig sabihin, person under investigation para sa infection ng COVID, mga kapatid. Marami ng issue niyan, lahat ibinabato sa COVID. At kung titignan ninyo yung mga namamatay, mga senior citizen, mga mayroong mga problema sa respiratory problem. So, pwede nilang i-claim na lahat sa COVID, pero hindi lahat, mga kapatid. Dahil sabi dito, maliliit na virus yan o yung mga waste cells na nasa lalam, na dati bagi kayo, iso lang dahil tayo matitikda. Okay? So, narigat at ka, kapsat, niya? Kita tayo nalalay, nung pahinawaya kayo ito, narigat ka, kapsat. Okay. Then, kaya ito ang objective nila. Una, ilalabas ang mga bata kasi hindi nila ma-impose ang test sa mga matatanda. Kaya sabi ko, nung Thursday, pagpasok ng pasukan, mga kapatid, sigurado, ipipilit nila yung injection na yan. Pag na-inject ka ng injection na yan, kapatid, ay delikado pa. Hindi lang yan, mga kapatid. Before na umupo si President Duterte noon, yung debug siya na yan, publicly talaga, pati mga pulis at mga sundalo na naging testing machine nila o testing site, mga nangamatay, pati bata, ang dami namatay. Bakit? Dahil sa purpose nila na depopulation program. Kita yun? So mayroon tayong rights pa rin na hindi magpa-inject dahil karapatan natin. Kahit pasabihin mong very delikado talaga itong virus na ito, yan ang gusto na nila ipakita na delikadong virus na ito pag na-infect ka. Para mapilitan ka na magpa-inject na rin. Okay? Hindi ko lang alam yung video na sinasabi ni Panda, hindi ko napanood. Yung pag nagpa-inject ka niyan, ay sasabay na rin nila yung microchip implant. Hindi ko napanood naitalakayan lang kanya. Kasi kung mapapansin ninyo, bawat lugar, every shopping malls, every department stores, pag pumasok ka dyan, yung iba nilalagin ang pangalan ninyo. Tama? Sa part dito sa may Quezon or sa part ng Laguna, Southern Tagalog, mga kapatid, mayroong nag-develop ng QR code scanning. Pag yung isang tao pumasok sa department store, yung QR code ng store na yun, i-scan nila, ma-identify nila kaagad kung sino yung pumasok. Diba? So, nag-ano na yung speculations natin na from thoughts to reality, nangyayari na ngayon. Diba? Yung number coding, yung mark of the beast, malapit na nating makita at masaksihan. Okay? Ini-implement nila yan, hindi lang sa part ng Laguna, iban sa ibang mga bansa, para madali nilang matitik kung sino ang mga pumasok at lumabas. Okay? Yung barcoding na yan ay unti-unti na nilang ini-implement. Okay? So, nakita niyo mga kapsat. Mga bata, kasi ang mga bata, malakas ang immune system. Okay? Ang mga bata, kanilang unang target, mga kapatid, dahil once na ipinanganak kasi ang bata, malakas ang immune system niya, nandyan kagad yung newborn screening. Actually, kahit hindi pa lumalabas yung bata, mga kapatid, ang pahinga na yan, anak ka ubing, at dati in-inject datin ni nana yan. Dahil anti-tetanus na din. So, ganda yung nananayin, kaya sa nililimitahan nilang pagdami ng tao. Kasi, scientifically explanation or scientifically na hindi na kayang i-sustain ng mundo ang mga taong tumitira sa kanya. Reason why na marami tayong naririnig na rumors na ang mga tao ay binibilit nilang mag-search ng ibang mga planeta para makalipat doon.
Dahil hindi na kaya ng mundo yung, kumbaga yung dinadala niyang mga population. Okay? Kaya wala silang ibang maisip na gawin kundi magpalaganap ng depopulation program. Okay. Ano pa? Okay. Sa kabila nito, last May 11 sa France, kaya pala maraming tinamaan dyan sa part ng Europe, mga kapatid, dahil ito, mga kapatid, okay, nagkandak ng mass screening sa lahat ng schools, 700,000 per week. Kaya naman bawat school director na may pahintulot galing sa rectorate para sa ganon ma-impose ang test sa mga bata kahit walang pahintulot sa magulang o wala man lang pasabi. Mag-ingat tayo, pagkamsat. Okay? Once na ang bata ay na-screen na, saka lang tatawagin ng immediate family para magpa-screen din. Obligado kang tanggapin ang screening. Kasi kung ayaw mo, ang anak mo ay aalisin sa naturang school. Yan ang mangyayari at ito'y sabi niya ay order ng school. Ipilit yan. Eskwelahan. Tayong walang sakit ay healthy carriers or carriers lang tayo ng little viruses lamang. Yan ang laging lumalabas sa mga test as positive. Lahat sila kailangang ganito. Paniwalain na ang mundo, sabi niya, paniwalain na ang buong mundo'y may sakit. Make the whole world believe that the world is sick. Kapag naging positive ka sa test, ay matutukoy na isa kang panganib tulad ng mga Hudyo. Ang pagtangi sa screening o ang pagtanggi sa screening ay isang susi para maiwasan natin ang pagtatalaga ng bakuna sa atin o yung wave 2 na tinatawag. Kapag hindi tumaas ang bilang ay mas hindi sila papayagan na italaga ang bakuna sa 7 billion katao. Sa oras na nabakunahan, lahat tayo ay magkakasakit at manghihina at alam nyo na ang kasunod. Okay? Sa France, ang mga tao doon ay tumanggi sa screening. Ang mensahe ay naiintindihan ng mga mamamayan doon. Hindi nila pababaligin ang mga bata sa school. Ayaw nila na may mass screening at hindi sila pumayag sa second wave vaccination. Ang mahalagang solusyon, itong tandaan natin, iligtas ang sangkatauhan, make people understand that they should not allow themselves to be tested. Okay, meron 3 pointers dito. Sabi niya, huwag kang magpapahuli, huwag kang magpapatest, huwag kang magpapabakuna. We must fill the walls on Facebook, videos, all media spaces with this message. More clear panels, their points and attacks our children. Their strategy, screening, do not give that they lack. At least you cannot say that you have not been warned. Ipakalat ito sa lahat sa lalong madaling panahon kasi ang prosesong ito ay parating na. Tandaan niyo mabuti, mga kapatid, na papalapit na tayo doon sa squeezing time. Magiging compulsory na. Okay? So stay focused sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At lalong manalangin na sana ay patuloy na ingatan tayo at gabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw. Amen. Siya tayo dito yung Pilipinas tayo doon at hindi sila ganun ka-strict na kapatid. Sa ibang lugar talaga ini-implement nila yan. Every employee, every student, mga kapatid, ini-implement nilang matest. So, at least meron tayong nalaman, agatin na pindot tayo, rebasit, kakapsat, niya, nga namuan tayo, na tayo, there is something behind of this COVID-19 virus. Okay. So, yung binasa natin kanina ay balikan natin tungkol dito sa John 15.
verse 1, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Amen? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong tulad ng sanga at matutuyo at mga titipon o mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunod. Okay, so gusto kong pamagatan ito mga kapatid na connection. Amen. Okay? So, kinita iti meaning na yung J-Wave strategy connection, that an act or process, okay, communication kaya nila na pangakaman sa connection means something that joins or connects two or more things. The act of connecting two or more things, or the state of being connected. A situation in which two or more things have the same cause, origin, goal, or etc. So, merong two or more things, mga kapatid, na connecting. Okay, so maraming ways of connections, mga kapatid. Isa dito ay yung tinatawag na communication. Sa communication, okay, communication is an act or process of using words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information, or to express your ideas, thoughts, feelings, etc. to someone else. Okay? Gusto, basahin ko na lahat itong mga meanings, mga kapatid, para diretso na tayo. Okay. Then, hindi ka makakapag-communicate kung wala kang gagamiting portal. Ang portal na gagamitin mo ay language. Merong different kinds of language, merong body language, merong sign language, merong written language. Okay? So language means a system of words or signs that people use to express thoughts and feelings to each other. Any one of the system of human language that are used and understood by a particular group or people. Sabi niya, words of a particular kind. Nabanggit niya yung word, mga kapatid. Word, a sound of combination of sounds and has a meaning, and it's spoken or written, a brief remark or conversation between that a person says, an order or command. Okay? Conversation, an information talk involving two people or a small group of people. The act of talking in an informal way, something that is similar to a spoken conversation. Okay, it's a way of communication. If you communicate someone, you are connected with someone. Gaya ng sinabi ng Panginoon, sabi niya sa atin dito, okay, na kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di nagpubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya,
ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Okay. So, dati mga kapatid, nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, unreachable ang ating Panginoon. Sinabi mo unreachable, there is no way to communicate with God dahil na-separate sila sa ating Panginoon. But by God's grace and by God's love, mga kapatid, in His purpose, nagkaroon siya ng tinatawag na provided way para ang tao ay ma-reconcile sa ating Panginoon. Okay? At isa dyan ay yung pakikipag-usap niya sa kanyang mga nilikha. Okay. So ang Diyos ay sabi natin na invisible dahil napag-aralan natin doon sa nakaraang mensahe na ating napakinggan. Sabi niya, be still and know that I am God. Amen. So knowing God is very important. Kasi hanggang mabaling nag-serve Diyos na din nga kamang mo. Na karamihan nagkikita tao, hindi. They are worshiping Son as God. Amen. They are worshiping big trees. Di dakil nga punti kayo. Kasi agian atang tayo, iso tayo, di tayo mo nga i-address no din no pangi. Tidang tayo dagito eh. Kaya? Yes, but sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Sabi niya, to know God, mga kapatid, kailangan mayroon kang i-address sa Kanya. Or, kas surat ka, isurat ko man dato'y kini kastoy, isurat mo ginagan na. Right? Isurat mo ginagan na, isurat mo di apelyido na, isurat mo di address na, no da contact number na, isurat mo dyan. Tapno, directly, may address mo di tao, nga pakipapanan na. And God is Spirit. Espiritu. A dimensional being which is cannot approach by a physical or a celestial being. Kapatid. So see, hamo nga makasako, hamo nga masagid, hamo nga maangot, but these five senses cannot affect or cannot connect with this spiritual being because He is a spirit and you are a physical being. Amen. How can have a communication between a spirit and a mortal being? Imposible, kakabsa. Lagi titatawag ka, kayo, nung nagpuban kayo, o nagsibwag kayo, lamang kayo, baka datiyan na makikita na, matin na kayo dito. Kaya? Is that right? Because they are in another dimension, and we are in a different dimension. So, paano tayo, mga kapatid, ikukontak ng ating Panginoon? It is very possible. Hindi naman tayo pwedeng maglatag ng mahabang wire. Saan mo ikukunik yung wire? Mga kapatid. Amen. Sabihin na natin ngayon sa frequency waves. Or sa tinatawag na megahertz or kilohertz or gigahertz pa yan. Mga kapatid. So, napaka-imposible. God is unreachable. But by His own grace and mercy, mga kapatid, He made a way for us, a provided way. Amen, not just to communicate with us, but to reconcile us in our original state. Amen. Hallelujah. In the Old Testament, mga kapatid, inusar na. Okay, He led Cain to kill Abel. In order to the blood of Abel speak back to God. Amen, because they don't know how to communicate with God. Amen. Sublihan tayo. Nakapsa. Okay. In the book of Genesis, Genesis chapter 4. Okay. Genesis chapter 4. Verse 10. Sabi niya, at sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula
nasa lupa. May tinig palang dugo, mga kapatid. At dagayang ti magitidara kabsat. Amen. So, kung ano dito and he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. Amen. So, yung Espiritu, ang Diyos ay Espiritu sa ganung kalalagayan, mga kapatid, yung kanyang anak, yung dugo ng tao, dedikat na ibalang niya talaga, that blood speaketh to God. Possible, mga kapatid. Amen. And in the Hebrews chapter 12, hindi lang boses ang narinig ng Diyos. Amen. Kundi mismong nangusap ang dugo, mga kapatid, sa Diyos. Sa Hebrews chapter 12 verse 24, sabi niya, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa sa dugo ni Abel. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-provide ng portal or ng tinatawag na daan para ang tao ay makonect sila ulit sa Diyos sa kanilang original na kalalagayan. Remember, God is a spirit and He created yung theophany body, mga kapatid, para ma-create ang lahat ng bagay. Dahil kung walang bibig ang Diyos, hindi makakapagbigkas ng kahit anong salita. Tama? So nga, niya po Diyos, way back in Genesis chapter 1, verse 26 and 27, nag-create ang Diyos ng spiritual man. Before siya nag-create ng spiritual man, mga kapatid, sinabi niya doon na let's create man in our own image. Ibig sabihin, yung itsura ng tao na yun na create ng Diyos ay tumutugma sa itsura ng Creator mismo. Dahil sabi ng Panginoon, nabasa natin na buhat pa ng pasimula. Nabasa natin last Thursday, mga kapatid, na uray hindi punganay. Ano na dito at kayo naman ay nagpapatotoo sa John chapter 15 verse 27. Sabi niya, kayo naman nagpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng una, even in the beginning. Meaning, hallelujah, nung sinabi, mga kapatid, nung anghel kay Job, when are you, Job, when the sons of God shouted for joy? Amen. Hallelujah. We are the sons and daughters of God, shouted for joy while God is creating everything. We are with Him. Amen. At sa pamamagitan ng kasalanan, we have a fallen state na nasan lang ating kalalagayan, mga kapatid, sa kasalanan. Kaya tayo ay nahiwalay ngayon sa presensya ng ating Panginoon. At in the way na tayo makabalik sa Kanya ay sa pamamagitan ng connection. Connection through communication. At nabanggit natin kanina yung tungkol sa tinatawag na, communication, an act of process of words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information, or to express your ideas, thoughts, feelings, etc. Nagkaroon ng tinatawag na communication dahil sa dugo ng ating Panginoon. Yung dugo na yun ang nag-reconnect sa atin muli sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng tinatawag na communication. See? At kung titignan natin in the Old Testament, they have one language. At yung language na yan, ginamit ng tao, hindi para sa purihin ng Diyos, kundi yung language na yan, ginamit ng tao para magtatag ng sarili nilang kaharian. Magtatag ng sarili nilang relihiyon. Magtatag ng sarili nilang paniniwala.
Kaya sinira ng Diyos at iniba ng Panginoon ang bawat lingwahe, mga kapatid, or tinatawag na a system of words and sounds that people use to express thoughts and feelings to each other, para hindi sila magkaunawaan, hindi sila magkaintindihan. Amen? Binaliwan niya po Diyos iti panarita dagiti tao tapno dida nga nakikinawatan. And by that cause, mga kapatid, pagdating doon sa New Testament, nag-iiba-iba sila ng boses sa pamamagitan ng Espiritu, pero mayroong isang Espiritu, mga kapatid, na nagpapaliwanag kung ano yung dialect o yung lingwahe na yun. At yun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! At kung kayo nakikinig ng mensahe ni Brother Branham, you see, more on his preaching, mga kapatid, na naririnig natin na mayroong nakukuha o nare-record na mga tinatawag na speaking in tongues. Right on that direct, mayroong nag-i-interpret. Amen! Hallelujah! At ano yun, mga kapatid? A way of connection. At sabi ng Panginoon, abide in me as I in you. Magsipanatili kayo sa akin. Amen? At in a way, paano tayo makakapanatili sa Kanya? Siya ay nasa espiritong kalalagayan. Kasi ano? Kapsa? How to unite the spirit and the body. Kaya sabi ng Panginoon if I will not leave, the Comforter will not come. The Comforter is the Holy Spirit Himself. Amen. At sabi ng prophet yung Holy Spirit, ito yung, mga kapatid, execution ng Word, confirming the Word. Amen. Patotoo ng salita ay ang Espiritu Santo ng Diyos. At kung ikaw ay nasa salita, mga kapatid, amen, sa lingwahe ng Diyos, ano bang lingwahe ng Diyos, mga kapatid? Ano bang language na ginagamit ng Diyos? Hindi natin masabi dahil iba-iba ang kanyang ginagamit. Pero, isa lang ang alam ko, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang mensahe nito. At ang mensahe nito ay may dalawang bahagi. Yung word, mga kapatid, na mayroong dalawang bahagi. Dito maraming nalilito at dito maraming nalalayo sa katotohanan. Ito yung rema at yung logos. Yung logos ay yung kaisipan mismo na gustong iparating sa tao. Pero yung tao, sa kanyang intelektual na kaisipan, yung rema ang kanyang nakikita, kaya yun ang kanyang sinusunod. Yung rema is yung letters or yung group of letters na nabuo, mga kapatid, dahil doon sa thoughts na gustong iparating sa atin. See, maraming nalilito, nalalayo. Example dyan, yung sabi niya, go into all the world and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sabi nila, tatlo daw ang Diyos. Ano yun? Carnal interpretation. Na kayo mahirap sa? See? So, paano tayo magkakaroon ng connection sa Diyos? It's through by communicating to God. And then actually, gusto nga ng ating Panginoon na regular na nakikipag-communicate tayo sa ating Panginoon. Amen. At sa pamamagitan ng dugo, mga kapatid, you see, kaskumano, kunan tayong frequency waves lang ng pagtutungtungan, karapsat. Idi, awan iti towers nga connections kada hindi tao. Ngam kata nagado iting kabitdangan nga towers din kakapsat tapno makakonek iti tao iti makuna nga frequency wave. Okay. Medyo na nagpasit dito yung kakapsat. Yeah.
ni Jesus Christ, Apo tayo ng Yesu Kristo, kakabsat. Amen. He is our connection. Kasi na kuma daytoy wire na daytoy, kapsat, or daytoy portal na daytoy, daytoy microphone na daytoy. Okay? Di yung madi nga ma-amplify daytoy wenno mapapiksa daytoy nga timot ko, no awan iti makuna kayo nga connection na daytoy iti receiver. Okay? Kanuray pa'y kakabsat nga ibagat nga adda daytoy no awan ti baterya na kakabsat kumpleto sa components ito. Mayroon siyang wire and coils, mayroon siyang tinatawag na resistor and capacitor at transistor, mga kapatid. Kung walang baterya, hindi siya makakapag-transmit ng signal. Amen? At sabi ng prophet, doon sa It is the Rising of the Sun, kailangan natin ng mechanics at kailangan natin ng dynamics. Amen? Hallelujah! At yung baterya na ito ay mayroong power na tinatawag or yung DC power na ito, direct current, mga kapatid, or yung tri-cell na ito, mga kapatid, ay siyang nag-energize doon sa circuit para may transmit doon yung boses na gustong iparating sa ang Diyos ay nasa ibang dimension. He is a seven-dimensional God. Amen. And we are just a mortal being. So how can we transmit the message to Him? Amen. If He is a spirit and we are a physical being. How? Kaya mga kapatid, you see, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word manifested in flesh to have a connection to His people. Amen! Hallelujah! Nung nagkaroon ng connection mga kapatid, naintindihan at naunawaan natin na we are no longer servants, but we are called friend of God because of Jesus Christ. Mayroong relation na na-build up dahil sa communication. Kasi alaman, o pagkatumba kayo hindi kung natawad, hindi kayo sasaho, hindi kayo na aginamam mo. Right? Ganun nangyayari sa Manila, mga kapatid. Magkakapit-bahay, hindi magkakakilala. Bakit? Hindi nag-uusap. Pagbayatan na bantay kapsat niya, uri sa bali nga bantay, nung nangagdigi tao, ay ni dati tao nga gasto, hindi niya iwa, hindi mamagas, ang pangmula. Pero sa Manila, magpupungguan, magkakapungguan, magkakabit-bahay, hindi magkakakilala. They cannot build any relation because they did not know each other. Ganon din ang ating Panginoon. Hindi tayo makakapag-build up ng relation sa Diyos, mga kapatid, kung hindi natin kilala ang Diyos. Amen? Be still and know that I am God. How can you know that He is God? Kapano? Amen? Kaya sabi niya, be still. Manahimik ka. Bakit? Patutunayan ng Diyos sa iyo mismo, sa iyong mga mata. Ipapakita ng Diyos na siyang Diyos na makapangyarihan. He is impossible, unreachable, mga kapatid. And yet, we have connection with Him. Amen! Hallelujah! Yung imposible, naging posible, nabasa natin yan. There is no impossible to God. To man, it is impossible. But to God, there is no impossible. He created a pathway. He created a connection between man and God through Jesus Christ Himself. Amen. Hallelujah. So, ang Diyos ba ngayon patuloy pa rin nangungusap? Yes. Amen. Sabi ko nga, tayo ay matutulad
sa microphone na ito. Kung ikaw ay kumpleto ng components, you have the switch, you have the coils, you have everything. Kung walang battery, walang pakinabang. The battery itself is the power. When you put that battery inside of this microphone, it will energize and create a circuit. Run the circuit. Kahit nasa iyo ang Biblia, kahit idinamit mo ang Biblia, kahit naging wallpaper mo ang Biblia, kung walang Espiritu Santo na mag-uugnay sa iyo sa salita ng Diyos, walang pakinabang. Sabi ng prophet, no matter how beautiful your car is, though it may a Cadillac, fully furnished, amen, hallelujah, have a new tire, polished new tire, a shiny engine, a beautiful leather upholstery, a good steering wheel, amen, hallelujah. You have a high octane, a very high octane gasoline. If there is no spark in that car, it is nothing. The spark is the Holy Spirit Himself. The Espiritu Santo, kakabsat, so it is spark. Amen. Yan ang nag-i-ignite sa atin. Kapag nasa iyo yung salita, yan ang reason kaya nagkakaroon tayo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ay, punugayang na, no, kunanan niya ako Diyos, no, talinag katinbuanan, kat isunang kada tayo, dawaton, itidawaton, kat ipahin ako tayo. Amen. Naman tayo nga daytoy form of words, or form, amen, of words, na itong mga ito na form of letters as words, mga kapatid, ay mayroong kaisipan na gustong ipaabot sa atin ng Diyos. Via communicating to His people, by His Holy Spirit, mga kapatid, ay nararating or nare-reach natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo ng Diyos. Tanong, mga kapatid, anong hinahanap ng Diyos sa atin? Sabi ng prophet doon sa bridge, the message, bridge between 7 church ages to 7 seal. Sabi niya, nung nakita niya yung vision ng sword, yung the king's sword, mga kapatid, hindi siya ganun kahaba at ganun, sabi niya, at ganun ang siya katanas. Matalas, pero hindi siya ganun kahaba, sabi niya. Though you have the king's sword, if you don't have your hand to hold the king's sword, jadi ngay, no, dati espada, masapol nga, nasikil mo ti imam nga magipangkor. Nauray no natadamday, no, di mo nga iwas-iwas, awang gumpunana. Right? Ibunan na natadam, kakabsat, no, di mo nga igaman, baka patisik ka madangaran na. You see? And the word, Hebrews 4:12, is more powerful than two-edged sword. Sabi ng ating Panginoon, o sabi ng ating kapatid na si Brother Branham, sabi niya, you have the force of your faith to hold and to stab that sword. Amen. Yung salita, kasama ng Espiritu Santo, nandyan lang yan. Pero kung wala kang pananampalataya, walang bisa yan, kapatid. So, kung ang Diyos, sabi niya sa atin, if you abide in me, and my words abide in you. Kaya niya po Diyos, by connection, gusto niyang mag-establish ng relation. Ito yung napag-aralan natin nung nakaraan, sa John chapter 15 pa rin, sinabi niya dito, sa 14, ye are my friends
and ye do whatsoever I command you. Then, sa verse 15, sabi niya ng 15:15 ng John, sabi niya, henceforth I call you not servants. Amen. Hallelujah. For a servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things I have heard of my Father, I have made known unto you. Mga kapatid. So, when you have connected with Him, you both making a relation with Him. So, anong relation, kapatid? Amen. Kung ikaw ay isang servant, kapag servant ka, di mo noon yati, hindi mo alam kung ano ang sikreto ng iyong Panginoon. Tama? Dahil servant ka lang, kung anong sabihin sa'yo, gawin mo. Kung anong iutos sa'yo, gawin mo. Amen. Salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo ginawang servant. Through communication, we have connected with Him. He is building a relation. And first, He called us not servant anymore, but He called us His friends. Amen. Kapag kaibigan ka ng Diyos, kapatid, you see, sabi niya kung anong sinasabi sa akin ng Ama ay siyang ipinapakilala ko sa inyo. Nabanggit natin last Thursday, mga kapatid, na yung Revelation 10:7, when He shall begin to sound, the mystery of God should be finished. The mystery of God. Amen. Hallelujah. At kapag ang mga kapatid, hindi basta-basta i-unveil sa iyo ang mystery kung wala kayong firm relation. Kasi ni Brother Leander Benshak, ang kami nga kamam mo, apay na ibaga kanya natin sikreto. Ang kumamam mo eh. Diba? Right? But, you see, if we have a relation to each other as friends, sabi nga ng isang preacher mas binabanggit ng kaibigan ang problema niya sa kapwa kaibigan kaysa sa kanyang magulang. Tama ba yun? Yes, lalo sa mga young people. You see, bihira lang yung mga young people na nagko-confess sa kanilang mga magulang about their secrets. Pero yung mga kaibigan, mga kapatid, doon nila ibinubunto at binibigkas ng kanilang mga sikreto. Bakit? Dahil they have building up relations. They have a trust to each other. Mayroong tinatawag na tiwala. Amen. Sa kaibigan. At ang Diyos nagkaroon ng tiwala sa atin, mga kapatid, bilang kaibigan. Kaya ang sikreto ng Diyos, ipinapaalam niya sa atin. And it's good to know na malaman natin ang misteryo ng kaganapan sa bawat panahong mangyayari. At kabilang na itong mga nagaganap sa ating panahon ngayon. Mga kapatid, at para sa pagdaalam ninyo, mga kapatid, we are not just friends, but we are more than friends with God. Amen. Okay? Sa 2 Corinthians 6:18, tinawag ng Diyos ang kanyang mga lingkod na sons and daughters. Okay? Pag sinabing sons and daughters, mga kapatid, besides sa friend, mas malalim na connection yon. Da kayo ba kakabsan? Malaksik iti panakigayam niya po Diyos kada tayo, He claimed that we are His sons and daughters. 6:12 ng 2 Corinthians. Or 6:18. Okay. Sabi niya, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. And I will be a father unto you,
And ye shall be my sons and daughters, saith the Lord God Almighty. Or saith the Lord Almighty. So, sa kaibigan, nagkaroon ng tiwala. Sa kaibigan, mga kapatid. Pero, kung tawagin kang sons and daughters, medyo mas malalim na tinatawag na relation yun. Na kayo kakapsa. Kasi kung ang anak sa ama, pag lumapit, Papa, ka naman piso. Na kayo bahay kakapsa. Siyempre, sigang ama, Papa, itanong nun yung piso, igatang ko day. Diba? Pag ano ang hingin ng iyong anak sa iyo, at lalo't kailangan niya, masahin tarik lang, nuhang mo mamaytod, hindi kaya na. Right? Amen. Ganon ang Ama. Ganon ang ating Panginoon sa atin. If He called us His sons and daughters, hindi in the first place tayo tatawagin anak ng Diyos kung hindi tayo blood-related sa ating Panginoon. Amen. Hindi ko pwedeng sabihin, anak ko si Leander. Amen. Dahil, you see, genetically, hindi match ang aming genes. Though, pwede ko siyang tawaging anak kung may proseso, mga kapatid, through legals, na gawin ko siyang anak, pwede. Magiging foster father niya ako. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi ganon. Kailangan mong maipanganak sa dugo, sa pamamagitan ng tubig at ng salita ng Diyos para tawagin kang anak ng Diyos. Ba't wala kayong reaksyon, mga kapatid? Anak ba kayo ng Diyos? Ulitin ko. Anak ba tayo ng Diyos? Amen! Hallelujah! Magiging anak ka lang ng Diyos kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Then, magkakaroon tayo ng tinatawag na you must be born of water and the Spirit through the blood of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, magiging formal na sons and daughters tayo ng ating Panginoon. Kaya importante, mga kapatid, yung gateway na ito na sinabi ng ating Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and life. John 14:6, mga kapatid, inilahad ng Diyos na ako ang daan. Dahil sa Kanya, siya yung ating koneksyon. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin maaabot ang Diyos. Sabi nga nila, you cannot travel a miles or you cannot fly high. You could just break your knees and kneel down and pray. You can reach Him. Amen. Hallelujah. Hindi mahirap i-approach ang Diyos. Mahirap lang, kapatid, kung mataas ang pride mo. Tama? Amen. Hallelujah. Kung ang Diyos liname na tayo ay sons and daughters of God, ibig sabihin, mga kapatid, meron din tayong claim sa inheritance. Adamot iti makuna kayo nga tawid kayo. Kasi yun ang importance ng sons and daughters eh. Kung hindi ka anak, hindi ka related doon sa Ama, wala kang mana. Tama? Sino nga pamanahan di kuano hangay di anak iti making pupwa. At ang Diyos, mga kapatid, you see, nangako kay Abraham na lahat ng kanyang aapakan ay magiging sa kanya. Footstool is an possession. And we are sons and daughters of Abraham through faith. Amen?
Kaya kung ano ang namana ni Abraham sa Panginoon, tagapagmana ka rin. Mayroon ka rin karapatan. Amen. Mayroon ka rin karapatan na magpalayas ng dyablo. Mayroon ka rin karapatan, hallelujah, na sa pangalan ng ating Panginoon, humingi ka ng ayon sa iyong pangangailangan. Mayroon kang karapatan. Huwag mong wawalain yun, kapatid. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan ang ginagawa ng kaaway ngayon sa atin. He is trying to cut that connection with God. Kaya nga sabi ng Scriptures, mark them who make divisions. Why? Mga kapatid, itong tandaan ninyo, any kind of spirit na nagbibigay ng paghihiwalay sa church, hindi sa Diyos yan. See? Mga kapatid, hallelujah, we are all baptized in one body and one spirit. We are one in God. We are His sons and daughters. Amen. Kapag ka sinabing anak ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, nakapagmana ka ng pag-aari ng Diyos. Ano ba ang pag-aari ng Diyos? Amen. Ano ba ang mga pag-aari ng ating Panginoon? Hindi ba siya ang gumawa ng langit at lupa? Hindi ba siya ang nag-create ng universe? Hindi ba siya nag-create ng solar system? At marami pang iba, mga kapatid. And yet, mga kapatid, claim ng Diyos na ikaw ay anak niya. And then the message, possessing all things. Amen. You have the right to claim what you have. Sabi ni Brother Branham, you see, Joshua claimed every foot, every inch of the ground. Joshua claimed it. Amen. And sabi ng prophet doon sa Ephesians parallel to Joshua, amen, hallelujah. Ephesians, book of Ephesians is parallel to Joshua. Joshua, he departed, or he, you see, divided the land according to their inheritance and callings. Biningay-bingay ni Joshua in the land of Canaan para sa mga anak ni Jacob, mga kapatid. And for you to know, every names have a representation, a birthstones, mga kapatid. At every name, you see, na nakapangalan sa kanila, sa kanilang kapanganakan, nakapangalan na sa kanila yung inheritance na kanilang mamanahin. Amen. So kada tayo, kakapsat, if you have the name of our Lord Jesus Christ, hindi basta-basta. Hindi ka basta-basta, mga kapatid. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, anak ng Hari. Amen. Ang ginagawa ng kaaway, dadalulan na kakapsat, iti panunod mo. Ikatan na di jay namnamang kiniapo. Hanggang na mapukawan ti namnamang, mapukaw ti pamatin, mapukaw ti amin na inheritance, sumatotal, agbaling kang abimbiman. Yan ang gusto ng kaaway. Yung dapat sana mapasayo, nanakawin ng kaaway, mga kapatid. You can read that in Matthew chapter 13. Every seed, Luke 8:11, mga kapatid, the seed, or 11:8 yata yun, kung dahil nagkakamali, for the seed is the word of God. The seed is the word of God himself. At sa Mark, o sa Matthew chapter 11, sabi niya doon na yung uwak, or yung ibon, na siyang nag-aabang doon sa gilid ng daan, kung yung buto na yun nahulog sa gilid ng daan, kakainin ng isda, nakawin niya. Kung ang salita ng Diyos na ito ay siyang ating pagkain, mga kapatid, ninanakaw ng kaaway yan.
Ayaw niyang kaaway, ayaw ng kaaway, kagaya ng doon sa napag-aralan natin, press on to restoration, mga kapatid. Yung mga uod na ito, patuloy nilang kinakain. Dagitigas na dagito, ikakabsat, at tuloy nga kang kanenda, dahil sustansya nga kuma, mapanting ka. Remember, you are the branches. Sabi ng ating Panginoon, I am the tree, I am the vine, and you are my branches. See, nakita tayo nga, dagito'y kang kanan iti kabuso. Da kayo pa yung kapsa. Amen. Nang ano, tigas tayo mga kapsa. He is forming a relation between man and God. He is making a relation because of Jesus Christ. He established and reconciled us back again to God. Hallelujah. And then, you see, kapag sinabing anak, isa ka sa tagapagmana. Kung kaibigan ka, nasa iyong tiwala ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay claim ng Panginoon na sons and daughters, tagapagmana ka ng kapangyarihan, ng possession, at lahat ng kung anong mayroon ng Panginoon ay mayroon kang karapatan. Sons and daughters. Then, sa Corinthians 11, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 11, verse 2, sabi ni Pablo, therefore, sabi niya, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapaasawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Tayo kay Kristo, mga kapatid, ay ipinapaasawa sa pamamagitan ng mensahe ng salita, sabi ni Pablo, kay Kristo. Si Kristo, siya ang tagapamagitan. Amen. Siya ang, sabi ng mensaheng ito, mga kapatid, He is the Prince of Peace, the Counselor. Amen. Siya ang tagapamagitan, siya yung Misaya. Kagaya ni Rahab, mga kapatid, si Rahab ay isang patotot. Balang kantis. Kat isuna, dati buton na kiniapo Diyos. Kat na mo na, dagiti anak ti Diyos. Bueno, dagiti anak ni Israel nga magnay, di ilida. You see, amuna nga umayda. And this Rahab, amen, know that this people of God is very dangerous. It's a threat to the city. Dahil lahat ng daanan nilang bayan ay sumasailalim, mga kapatid, sa kanilang mga paanan. O ibig sabihin, ginagapi nila silang lahat. Yung 5 kings, mga kapatid, you see, pinagpapatay lahat yan ni Joshua. At itong si Rahab na ito, which is a Gentile, amen, nung mayroong tiktik na pinadala si Joshua, or yung tinatawag na spy, mga kapatid, doon sila nanahan kay Rahab. Amen. And Rahab, you see, have a conversation with these 2 spies. Amen. Sabi niya, ano ang aking gagawin pag papunta na kayo dito? Sabi nung dalawang, you see, sundalo na tayo, believe the other one is Salmon. Yun ang naging asawa niya, ni Rahab. You see, sabi niya, you could just only drop a scarlet cord. Yung scarlet cord na yun, mga kapatid, ay pulang tela, na kung yun ay dadalhin at isusot ng isang babae sa lansangan, ay napakarumi ng tingin ng tao sa kanya. Scarlet cord na yan. Sabihin, yun ang nag-identify sa kanya na siya ay isang patutot o balanghatis. See? At mga kapatid, yung ginamit niya na yun na sign or a token, yun ang nagbigay ng kaligtasan sa kanya. He let down
the scarlet cord. Sabihin, i-give up niya, ibinigay niya. Kapatid, ipinakita yung parangaran na kalaging tao. Amen, naman nagbaso-liso na. Amen. Walang pinagkaiba ito doon sa sinabi doon sa 1 John 1:9, sabi niya, if you confess your sins, amen, at nagsisi ka, ang Diyos hindi magdadalawang isip na patawarin ka sa iyong pagkakasala. Same thing with Rahab, gumawa pa siya ng mabuti doon sa 2 spies na yun. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kaligtasan. At hindi lang basta kaligtasan, na asawa pa siya ng chief captain, mga kapatid, at nagkaroon sila ng tinatawag na city, which is tinawag, mga kapatid, na yung city na tayo nagkapuan ng darot pagsa. See? So, pinapakita lang dyan, mga kapatid, na kahit makasalanan ay pwedeng makapag-build up ng relation sa Panginoon sa pamamagitan ng connection. Amen? Hindi ganun kahirap i-approach ang Diyos, mga kapatid. In the first place, ang Diyos pa mismo ang nag-provide sa atin ng way of communication para sa Kanya. Tama ba yun, mga kapatid? Yes. Amen. At ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, John chapter 3. Ipinadala niya ang kanyang pagsinabing bugtong na anak, nag-iisa lang. Panunutin niyo, kasano kapatid, data na anak, may salan data, napatid launay. Amen. Ipinadala niya para sa sangkatauhan. See? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa kaligtasan ng tao. Ang hinahanap ng Diyos sa tao, yung kanyang pananampalataya. Kung meron ganon sa umagang ito, kapatid, amen, ikaw ay tuturing ng Diyos na kaibigan at walang lihim na hindi lalahat sa iyo ang Diyos dahil mayroon siyang tiwala sa iyo. Alam niyo ba na napakahirap kuhanin ng tiwala? Na kayo pa'y nakapsang? Na inarigan magunod, iti lukano titiwanan niya sa panagtalit, nagrigat magunod, di panagtalit, lalo nung nadatangan ka panagtalit na rito. Uray asindong, uray niyan aramidum, nung napukaw, di panagtalit, titaw kinda, uray niyan aramidum, awanan. Kaya mahirap mawala ang tiwala sa iyo ng tao. No pinukaw mo dahil para mo na rin sinabi, you discorded the people for you. Pinungtad mo yung connection mo talaga. Hindi naman mawawala yan kung hindi ikaw ang gagawa. Tama? Yes. Amen. No pinungtad mo, hindi pa nagtalog, itawagin ka. In any way, mahirap mo nang bawiin yun. At salamat sa Diyos, nagtalog niya ako, Diyos ka na tayo. Amen! Hallelujah! No tao, nagrigat alangan, di pa nagtalot na ka. Ang hirap kunin ang tiwala ng tao. Actually, kahit ngayon, hindi mo kilala. Hindi ka pagkakatiwala, hindi ka kilala eh. Pero Diyos, hindi tayo kilala minsan. Amen! Pero nung nakilala, nagkaroon, nakapag-build up ng tinatawag na connection sa Diyos. Amen. Nagkaroon tayo ng relation at tinawag niya tayong kaibigan. At sa pagkakaibiganan natin na yon, nagtiwala siya sa atin na ang kanyang sikreto ay may papaalam sa iyo. Amen. Hallelujah. Ano ba? Sons and daughters, then, mga kapatid, espouse sa 2 Corinthians 11:12. At pagdating, mga kapatid, doon sa Revelation 21 verse 9, tinawag na tayong nobya. Bride and wife. Ibig sabihin, kung anong mayroon sa husband, mga kapatid, sayo na wife, sayo na bride, ay pinagkaroon na rin sa'yo.
Sabi niya dito, okay, sa Revelation 21, bisa natin sa verse 7, na magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at narito magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko. Saan nakadress ito? Sa mga mananagumpay. Dagiti nagbalaygi, kakabsat, dagiti nagbalaygi, dagiti nagsalimot-mot, dagiti sa kunya po Diyos. Then, sabi niya ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya. Dagiti takrot, dagiti awan ti pamati na. At sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang naglilingas sa apoy at kasukri, na siyang ikalawang kamatayan. Then, sabi niya, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Sino kaya ito? Mga kapatid. Amen. At kung iyong titignan at babasahin ito, mga kapatid, and he carried me away in the spirit in a great and high mountain, and he showed me that the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Yung holy city represents the bride of Christ. Amen. Hallelujah. Yung holy city na ito, na pag-aralan na rin natin, kasi yung holy city na ito ay isang nagre-represent sa nobya, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. At itinipo natin yan doon sa statue of a perfect man, doon sa pyramid. Ang head natin ay ang ating Panginoon, at yung statue na yon, mga kapatid, ng perfect man ay, you see, yun yung mga characteristics na na-overcome ng bride sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito the message, statue of a perfect man, actually, it is not your own faith, your virtue, your knowledge, your patience. It is Jesus Christ's faith, virtue, knowledge, patience, kaya mo nagawa yung mga bagay na yan. Kaya sabi ng ating Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you. Jesus Christ is the Word of God manifested in. Kaya sabi niya, this day, the Scripture is fulfilled. I came not to destroy the Scripture, but to fulfill the Scripture. Amen. Hallelujah. Kaya ang ating Panginoon, ngayon sa ating panahon, ibinabalik niya yung nawala sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan, mga kapatid, ng connection. Amen? Kaya huwag nawang mawala yung connection na ito. Actually, sabi ng Panginoon, gawin yung sabi niya, kung hindi ako nagkakamali sa Corinthians 11 ba yun? Sa Corinthians 11, mga kapatid, yung tinatawag na communion. Nabayad na panahon na tayo nakapag-communion. Right? Amen? Sabi ng ating kapatid na si Pablo, sabi niya, for I have received of the Lord that written also I have delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, and took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this, sabi niya, this do in remembrance of me. The word communion means to talk to. Amen? At sabi niya, after the same manner also took the cup, and he had soup, saying, this cup is the New Testament of my blood. For you to know, this blood, mga kapatid,
ang way na nagkaroon tayo ng communication because His blood speaketh more things rather than the blood of Abel in the Old Testament. Amen? Sabi niya, take this cup. Sabi niya, this is the New Testament of my blood. This, sabi niya, do ye as ye drink it in remembrance of me. Pag-alala natin. At doon sa Luke, mga kapatid, malaking bagay na nagagawa natin ito dahil sinabi ng ating Panginoon. Kasi, okay, Luke 23 ba yun? Hindi ako nagkakamali. O sa Luke 24. Sa Luke 24, yung dalawang servants or yung dalawang disciples na papunta sa Emmaus, sabi niya sa verse 15 ng Luke 24, and behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 3 furlongs. And they took together of all these things which had happened. Amen. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus Himself drew near and went with them. Sabi niya dito, sila ay nag-uusap. The word commune means to communicate. Amen. And they are commune together and reasoned. Jesus Himself drew near and went with them. Sabihin, pag pinag-uusapan natin ang Diyos lumalapit at sumasama sa atin. Amen. Amen. And then, and sabi niya, okay, but their eyes were holden that they should not know Him. And He said unto them, what manner is communication of this that ye have one to another, as ye walk and are sad? And one of them, whose name was Cleophas, answering and said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass wherein these days? And said unto them, what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed, the word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which had redeemed Israel, and beside all this, today, in the third day, since these things were done, ye and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they come saying that they have alive. Amen. Pagkatapos nito, mga kapatid, pagdating nila sa Emmaus, sabi niya, and they draw nigh unto the village whither they went, and he made though he would have gone farther. But they constrained him, saying, abide with us. Tingnan nyo, amen, tumuloy ka sa amin, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went to tarry with them, and it came to pass he had set at meat with them, and took bread, and blessed it, and break it, and give it to them. Then, anong nangyari? Their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. See? Mga kapatid, the way of breaking of bread is a way of communicating to God. Amen. Kaya nga, sabi ni Pablo, marami sa inyong nanghihina. Marami sa inyo ay nakatulog na, at marami sa inyo ay, nanghihina. Bakit? Dahil yung communication sa Diyos ay, mga kapatid, hindi tuloy-tuloy. Yung connection, mga kapatid, hindi nagtutuloy-tuloy. Even though sa modern mga kapatid na pangungusap, kapag ikaw may kausap sa cellphone at walang signal doon, putol-putol at hindi mo maintindihan. Tama? Ganon din ang nangyayari sa isang Kristiyano na walang signal. Kapatid,
Mangusap ka man sa Diyos, putol-putol. Bakit? Tanungin mo ang sarili mo. Amen. Hallelujah. Ikaw ang nakakaalam kung bakit. At ganoon ang Panginoon, He built up as connection. He made, kasi sabi niya, if you abide in me, as I in you. Sabi niya, kung wala ko sa inyo, wala kayong magagawa. Kahit maglulupisak ka dyan, kahit gumulong-gulong ka pa, kapatid, kung walang sign of repentance sa'yo, at you see, wala kang pagsisisi, at hindi mo ibababa ang pride mo sa Panginoon, kapatid. See, that connection is still blurred at malabo pa rin sa Panginoon. Ang dahilan kaya minsan hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin. Di ba kayo nagtataka? Kararagat ng kararagat ko na po. Si, tinang mga sungsumbatan di kararagat ko. Kararagat ng kararagat di sakit ko. Apay na di mga magpuhod na di nga sakit ko. Apa? Search yourselves. Kayo ang makakapag. Kasi kayo ang nakakaalam, mga kapatid. At sabi ko sa inyo, for many times, mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi sa grupo, kundi ang kaligtasan ay individual na makikipagrelasyon sa ating Panginoon. Ikaw ang makakapagsabi kung ano nga ba ang na-establish mong relasyon sa Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng pangungusap mo sa Diyos, kasi hanggang saan na ang na-establish or na-establish mong relation sa Kanya? Kapatid, or servant pa rin ba? O kaibigan? O anak? O nobya? O asawa ng ating Panginoon? Ikaw lang ang makakasagot niya. Amen? Hallelujah. So doon lang tayo dinaan ng ating Panginoon. Amen? Connection pa rin ito mga kapatid doon sa be still and know that I am God. If you know Him, amen, and He knows you, He will provide a connection between God and you and will establish a relation na kung saan, mga kapatid, you know much better than before. You know God, you know Him, you know what He can do. Alam mo kung ano yung pwede niyang gawin at alam mo kung ano yung pwede niyang ihatol sa bawat isa sa atin, mga kapatid. As we all stand, amen. Hallelujah. Psalm 178, before we pray. When I come to the river at ending of day, when the last winds of sorrow have blown, there'll be somebody waiting to show me the way. I won't have to cross Jordan alone. Yes, Lord Jesus. I won't have to cross Jordan alone. Yes, Lord. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Oftentimes I've forsaken
friends have all gone. There is one who cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan. But it's not to the hills of sorrow. No, the billows of sorrow and trouble may sweep. Christ the Savior will care for his own till the end of the journey. My soul he will keep. I won't have to cross Jordan alone. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on my sins to atone. When the darkness I see, he'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Bapo. Hallelujah. Tapununay ako, Diyos. Lord, hallelujah. Di kami nga pumalasi mo na po, Diyos. Jordan River. Nasiksi kami. Hallelujah. Di kadwala nga po, Diyos, Lord. Hallelujah. For the Jordan River means separation. Hallelujah. Mas dying on ourselves. Hallelujah. Para kami ay, Lord, may panganak na magmuli sa iyong katotohanan, sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong Panginoon. Lord Jesus, salamat muli sa iyong, Lord, hallelujah, mensahe sa amin sa pamamagitan. Salamat, Lord, dahil still, nandun pa rin yung connection, Panginoon. Hallelujah. As long as, Lord, we have that connection, we are continuously building a relation, Father. Oh, hallelujah. The unreachable God, hallelujah, made a way, made a purpose para kami ay makakonect at Lord, makalapit muli sa inyo. Salamat, Amang Diyos. Lord, hallelujah, sa inyong biyaya at habag, sa inyong kaawaan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At Lord, patuloy na kami ingatan at gabayan, Lord, sa muling panahon na ito. At alam namin, Lord, na napitito ng iyong pagdating, sapagkat nakikita namin, Lord, sa aming paligid, mga bagay, Lord, na sadyang, Lord, natatago sa mga mata ng mga, Lord, hindi tumanggap sa iyo at sa amin ay iyong ipinakita. At salamat, Lord, sa iyong mga warnings. Oh, hallelujah. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat nagbigay ka ng propeta sa aming panahon. Hallelujah, na siyang naging daluyan, Lord, ng iyong mga salita, at naging daluyan, Panginoon, Lord, ng mga biyayang ito, Panginoong Diyos, upang kami ay makarating sa ganitong kalalagayan. Salamat, Amang Diyos, Lord, sa iyong biyaya at habag at sa pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, Amang Diyos, at ilayo sa anumang lalang ng kaaway. Hallelujah, at patuloy na kayong siyang kumatagpo ng aming mga pangangailangan. Lord, bless every family na nandito ngayon, Lord. Hallelujah. At kayo siyang, Lord, mag-provide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Muli, Amang Diyos, aming ipinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa mataas at kabilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen.